May nirelease na naman na bagong phone si Realme at ito yung Realme 12 5G, their latest addition sa kanilang Realme 12 series 5G. This phone highlights great camera na may up to 3x zoom, eye-catching design, goods na display at iba pa. Kaya in this video, i-share ko po sa inyo yung experience ko dito sa phone na ito. Nung nakaraan, nirelease natin yung unboxing and first impressions nitong Realme 12 5G sa balistech.com. Nag-release din po ako ng actual unboxing video nito na pwede nyo i-check sa YouTube Shorts natin. Ang una natin pag-uusapan sa phone na ito is yung camera. Isa rin kasi sa pinagmamalaki nito yung good image quality niya, katulad nung Realme 12 Plus 5G at Realme 12 Pro Plus 5G. This phone features 180MP HM6 main camera na may 3x in-sensor zoom capability katulad nung sa Realme C67 at Realme 12 Pro Plus 5G. Then katabi naman po nung camera niya is yung 2MP portrait lens. Honestly, nagustuhan ko po yung image quality nito at hindi lang basta gimmick lang yung 108MP niya dahil sobrang sharp po talaga kahit naka 3x zoom na. Goods din naman po yung color processing nito, pati na yung dynamic range. Just make sure lang na i-update nyo po ito dahil may software update na po ito agad na may fix or optimizes yung camera performance. Yun nga lang, unlike its bigger brothers, wala po itong Optical Image Stabilization or OIS. Pero meron naman po itong Electronic Image Stabilization or EIS. Tsaka hanggang 1080p at 30fps nga lang po pala yung max video resolution nito. Pero goods din naman po yung video quality. Then ito nga po pala yung iilan sa mga sample photos and videos natin. Ang next na pinagmamalaki nito is yung display. Mag-enjoy po kayong manood at maganda talaga ang viewing experience nito. Plus crisp din po dahil sa 6.7-inch IPS LCD display na may 391 ppi at Full HD Plus resolution. Kahit na hindi po ito AMOLED panel, okay pa rin naman po yung colors na napoproduce niya. And for me, okay na po yung display niya. Its display also supports dynamic sampling rate na nagsiswitch sa 45Hz, 48Hz, 50Hz, 60Hz, 90Hz, and 120Hz depending sa scenario or apps na gamit nyo para makatipid din sa battery consumption. Wala naman po ako naging problem sa refresh rate niya, lalo na sa 120Hz. Yun nga lang kapag nasa labas po kayo ng bahay, medyo mahirap po ma-view yung display niya dahil up to 950 nits lang po yung max brightness na supported nito. Kaya ideal lang po ito for indoor use. Like other Realme phones, it also features yung tinatawag nilang Mini Capsule 2.0, a dynamic island dun sa punch hole niya na nagdi-display ng charging and battery status, data usage, step tracking, weather notification, event reminders, at music playback control. For protection, meron na rin po itong IP54 dust and water resistance. Pero wag nyo pa rin subukan ilublob sa tubig ha. Ingatan pa rin po natin. Then when it comes naman sa performance, may ibubugan na rin naman po itong Realme 12 5G dahil naka 6nm MediaTek Dimensity 6100 Plus na po ito na may Mali G57 GPU. Well, di naman po yan sobrang taas pero sobrang goods na po yan for our usual tasks. Plus 5G ready na po yung chipset na ito kaya mas okay po siya lalo na ngayon. Medyo stable na po yung 5G sa ibang location dito sa Pinas. Then para sa benchmarks, nakakuha po ito ng 427,000 na Antutu benchmark score, while 9,298 score naman sa PCMark Work 3.0. And yung mga nakuha nating score is sakto lang naman for its price. Malaki na rin naman po yung memory nito dahil meron na po itong 8GB RAM at 256GB internal storage at expandable pa po ito up to 2TB via micro SD card slot.
Wala naman ako may rereklamo sa performance nito guys. Hindi lang talaga siguro yung performance yung focus nito. Pero again, goods na po ito for our usual task. Sinubukan ko nga rin pala maglaro ng Mobile Legends dito at Call of Duty Mobile. And smooth naman po yung game experience ko since magagaan lang naman po yung laro na yan. Pero sa Genshin Impact, which is a very graphic demanding game, nahirapan po siya. Kahit naka low graphics preset na ata, medyo laggy pa rin. I think hindi lang siya sobrang optimized sa chipset nito. Pero sana ma-fix ito ng Hoyoverse. Another good feature nitong Realme 12 is the battery. Meron na rin po kasi itong 5000 mAh battery capacity na supported na ang 45 watt Superbook fast charging. And since 5000 mAh na po yung battery capacity nito, expect a whole day of juice. Nakakuha nga po ito ng 17 hours and 23 minutes sa PCMark battery benchmark. At matagal na po yan ha. Malaki na rin naman po kasi kung tutusin yung battery capacity nito at kung sakali man na malobat, mabilis lang naman po siya i-charge. In my testing, kinarge ko po ito from 20% to 100% at inabot lang po ito ng 1 hour and 20 minutes. As for Realme, kaya po itong i-charge from 0 to 50% in just 31 minutes. Kaya don't worry kapag nagmamadali po kayo. By the way guys, ang price nga pala nitong Realme 12 5G ay 14,999 pesos. And mabibili nyo na nga pala ito sa TikTok shop ni Realme, pati na rin sa physical stores nila nationwide. Then magiging available naman po ito sa Lazada at Shopee nila sa May 5. And yung first selling nitong Realme 12 5G ay mayroong mga kasamang freebies. Kaya bili na kayo. So for me, mako-consider na rin naman po natin itong sulit. Lalo na kung mahilig ka mag-picture or gusto nyo po ng magandang image quality. Plus, decent na rin naman po yung performance nito at kaya na i-run yung karamihan ng apps na ginagamit natin. Maganda na rin naman yung design nito, kaya goods ito kung gusto nyo ng aesthetic na phone. Pero I suggest po na gumamit kayo ng voucher or bilhin nyo po ito kapag naka-sale para makatipid po kayo. So I think ayun lang naman para sa review natin nitong Realme 12 5G. Thanks for watching. Ako nga pala si Dan and see you sa next vlog.